Doon bumagsak ang NLO. Mag-magnet fishing tayo dito. Ano naman yan? Ano ang nasa loob niyan? Hindi. Ano to? Nakakita tayo ng totoong NLO, tara. Sumunod ka sa akin. Mga kaibigan, kamusta? Si Via ito. Nasa lahat ng balita. Ayon sa mga chismis, dito raw sa lawa bumagsak ang isang hindi kilalang lumilipad na bagay. Platito, barko ng alien, o nilang buo. Oh, medyo madilim at nakakatakot ang lugar na ito, kaya dito mismo natin gagawin ang ating magnetic fishing. Tara na. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga alien o lumilipad na barko. Alam nyo, parang mga imbento lang yan, mga panakot lang sa mga bata, o kaya mga pelikulang siyensyang piksiyon. Hindi talaga ako naniniwala dyan. Pero may nakuha akong parang nahuli o, ngayon dahan-dahan natin itong hihilahin. Ayan, hihilahin natin palabas. Ilagay sa komento kung naniniwala kayo sa unidentified flying object o alien. Kasi sabi nila, may mga espesyal na tao, yung iba sobrang maswerte, sila pang araw nakakakita ng lumilipad na unidentified flying object sa langit. Hindi ko pa naranasan, pero may nahanap akong kakaiba. Ayun nga, may kung ano. Ano yon? Napakakakaibang bagay ito. Halatang nasira, nasunog pa nga. May mga kable, tubo, at kung ano-ano pa rito. Gets ko na. Yung mga panatiko siguradong sasabihin na ito ay parte ng isang sasakyang pangkalawakan, di ba? Para sa akin, parang tubo ng imburnal lang. Oo, sang-ayon ako. Mukhang kakaiba at misteryoso. Pero hindi nito pinapakitang may bumagsak na lumilipad na platito dito. Kaya sige, itapon pa natin ulit. Sige, subukan nating itapon ng mas malayo ngayon. Kasi sabi nila, doon daw sa malayo bumagsak ang lumilipad na platito. Totoo malalim dito. Baka kung may makita akong kakaiba dito, kailangan kong sumisid at hanapin sa ilalim ng tubig gamit ang sarili kong mga mata. Diver naman ako. Ayan, parang may naramdaman ulit akong may sumabit. Parang katulad ng mga nakita na natin dati. Sige, dahan-dahan nating hihilahin. Hindi man mabigat o magaan ang nakuha, pero ramdam ko ang tensyon sa lubid. Ibig sabihin, may mahihila tayo ngayon, pero kailangan talagang mag-ingat. Uy, may parang parisukat o kulay abo na kung anong bagay. Mukhang tape recorder o radyo. O baka naman ito ang itim na kahon ng mga alien. Parang dito nila nire-record kung paano ang biyahe nila sa lumilipad na platito. Nag-aalinlangan ako pero susubukan kong ayusin ito. May speaker dito na parang may built-in memory. Basta matuyo lang ng maayos, may kakaibang fan pa. Importante talagang matuyo ng husto. Sa tingin ko, pwede tayong kumuha ng data dito at pakinggan ang naitala. Kung gusto ninyong malaman ang inirecord ng mga alien sa itim na kahon, mag-like lang ng 5,000 at ako na ang bahala mamaya. Sa ngayon, itutuloy ko muna ang paghagis ng magnet. Dahil, pasensya na. Pero itong kalat na ito, o mukhang kakaiba, mukhang kahina-hinala at medyo parang iniuugnay tayo sa mga alien. Pero hindi naman nito pinapatunayan na may nangyaring kakaiba o nakakatakot dito. Yung una kong hagis nasa kanan at kaliwa, ngayon mas diretso ko na ihahagis sa ganitong distansya. Sa totoo lang, malalim talaga dito. Halos maubos ang lubid ko sa pag-unat at lumulubog ng malalim ang magnet. Kaya sino nga ba ang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim niyan? Talagang nakakatuwa, may parang sumabit dito. O may mabigat na nahuli. Nakakatuwa talaga. Naniniwala ba kayo? Isulat niyo sa komento kung kailan kayo nakakita ng alien at bakit naniniwala kayong hindi lang tayo sa kalawakan. Interesado akong malaman. Ay nako, may natanggal. Hinila ko pero naputol. Parang nararamdaman ko pa rin na may nakuha ako kung sa magnet lang. Ayun, may kakaibang nakikita pa nga. Ano, mga kable na naman ba? Hoy, oh. Grabe, ano to? Mukha ito ng alien, pero hindi naman ito alien. Parang maskara lang o kung ano man, parang electric na maskara. Baka ito ay parang spacesuit o katulad ng berdeng mata nila. Mga maliit na tao parang lumilipad sa kalawakan tipong, uy, pupunta ako para sakupin ang mundo. Hindi ko alam. Siyempre, oo, mukhang kakaiba ito. Mukhang nakakatakot, yung mga kable, yung ganitong kakaibang disenyo, at mga kakaibang sira sa paligid. Parang sinasabi na maaaring ginamit ito sa ibang paraan o laruan lang para sa cosplay.
Hindi ako sigurado pero hindi ito mukhang spacesuit ng alien. Kakaibang kwento ito. Pero pangatlong sunod na natagpuan na may kaugnayan sa unidentified flying object kahit papaano. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Pero sa ngayon, hindi pa ako kumbinsido. Baka makahanap pa tayo mamaya pero kailangan nating ihulog ang magnet para doon. Gusto kong ihulog doon kung saan may sumabit kanina. Medyo kinabahan ako pagkatapos naming makita yung maskara na parang sa alien. Paano kung totoong makahanap tayo ng parte ng alien ngayon? Nakakatakot talaga, ewan ko ba? Ayun na naman, may sumabit ulit. Paano kung buong barko ng mga alien yan? May natatanggal akong piraso dito ngayon, ang lakas kasi ng hila. Siguradong may laman, sobrang lakas ng tensyon. Sobrang lakas talaga. At natanggal na. Hindi parang may iba na naman. Hindi lang basta natanggal, kundi parang may napunit tayong parte ng barko o kung ano pa man. Hindi ko alam. Ayun, nakikita na nga. Parang mga sipit o kung ano man. Uy, grabe, nagulat ako mga pare, ano yun? Parang kakaibang bagay ito pero hindi talaga siya kamukha ng mga nakita natin dati. Para talagang parang alien, parang pangkuha, grabber o kung ano man. Sige, subukan nating ipa-analyze sa artificial intelligence kung ano ba talaga tong bagay na to. Ayun, may isa pa akong telepono dito, Realme GT7. Astig, ano kaya ang laman? Naka-install na agad lahat ng artificial intelligence na serbisyo sa operating system. Naka-install na lahat ng kailangan. May photo recognition na at pwede mo ring tanggalin ang iba't ibang elemento. Maganda rin ang camera. Sige, ano ang nakikita mo sa larawang ito? Maaaring ito ay isang hindi pa natutukoy na bagay na misteryoso ang pinagmulan. Hindi malaman kung ano ito. Kahit ang artificial intelligence ay hindi rin matukoy. Baka nga may connection ito sa mga alien? May 7,000 mAh din itong baterya, kaya gusto ko ito bilang pangalawang device na dala lagi. Sa totoo lang, medyo kinakabahan na ako sa lahat ng mga natuklasan na ito. Pero sa kabila nito, sobrang interesado pa rin ako. Gusto ko talagang makahanap ng mga ebidensya na merong unidentified flying object o lumilipad na sasakyan dito. Ayun, inihagis ko ulit doon. Mukhang mabigat ngayon, pero umaandar pa rin. Mabigat talaga, grabe. Ito ang pinakamabigat na nakita ko ngayon. Sobrang bigat. Alam mo yon, parang kumapit talaga, pinakamabigat na nahanap. Pero dahan-dahan lang siyang umaangat, parang may sobrang bigat talaga. Alam mo sa pakiramdam parang makina o kung anumang ganoon. Nandoon pa rin talaga. Parang alam mo, kumapit kami na parang sa isang napakalaking metal na bagay, pero sobrang laki nito na hindi natatanggal ang magnet mula rito. Parang dumikit sa riles. Sige. Sige, hihilahin natin. 5 minuto ang lumipas. May isang napakalaking bagay sa ilalim ng tubig, pero umaandar. Ayun, tingnan mo. Tingnan mo, may nakikita doon. Parang tubo yata yon o kaya mga piraso ng kung ano. Ayan, lumilitaw na. May mga bula, mahirap, kailangan pang hilahin. Ayan, sabi ko nga, maayos ang pagkakasabit. O gumagalaw siya ng maayos, grabe, napakalaking nadiskubre, sobrang laki. Tingnan mo ano tong kakaibang bagay na to. Wala akong ideya. May kakaibang laman, mga kable, parang aparato, at tingnan mo pa yung hugis sa ibabaw. Para talagang lumilipad na platito to mga pare. Grabe, parang piraso ng lumilipad na barko at bilog na parang tunay na platito. Grabe, ganito pala sila. Tingnan nyo, ikumpara nyo. Piraso ito ng lumilipad na platito. Grabe, nakakita tayo ng lumilipad na platito. Grabe. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko, ang lupit nito. Sobrang lupit, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Sa anggulong ito, halatang parang lumilipad na platito talaga ito. Tingnan mo dito, may mga piraso tulad ng transparent dome kung saan nakaupo yung mabahong alien. Sakupin ko ang mundo! Lumilipad ako para sakupin kayong mga tagalupa! Oo, hindi yata nag-work, di ba? Ngayon, baka nasa ilalim siya ng tubig o baka nahanap na natin dati ang mga piraso niya, dati pa. Sa madaling salita, sobrang grabe nito. Grabe. Totoong lumilipad na platito, ano sa tingin nyo ang dapat kong gawin? Isulat nyo sa komento. Baka ibenta ko na lang ito sa mga mananaliksik na handang magbayad ng milyon. Anong pwede nating gawin sabay-sabay? Huwag na lang sabihin o tawagin ko na ba agad ang pulis?
Ilagay sa komento kung anong dapat kong gawin sa lumilipad na platito at paano ako kikilos. Kasi tingnan nyo, nandito ang iba't ibang teknolohiya. Mga hindi pa natin kilalang lumilipad na kagamitan o kung ano paman. Sobrang astig at sobrang kakaiba. Pwede nating gamitin ang mga teknolohiyang ito, ang mga makinang ito, para gumawa ng sarili nating lumilipad na sasakyan at makalipat-lipat sa pagitan ng mga planeta. Sa madaling salita, mag-comment kayo kung naniniwala kayo sa akin o hindi. At isulat ninyo kung ano ang dapat gawin sa lumilipad na platong ito pagkatapos. Sige, kailangan. Kaya kailangan nating magpatuloy. Sa madaling salita, tila lahat ng natagpuan ay mga piyesa ng lumilipad na plato. Ang helmet na ito ay mukhang totoong pangkalawakan para sa paglalakbay ng berdeng nilalang. At ito naman, gaya ng hinala natin, maaring ito ang itim na kahon. Maglagay lang kayo ng 5,000 likes at ipapakita ko kung anong wika ang gamit ng mga alien na nakasulat dito. Tara, punta tayo dun sa magnet na yon. Baka may iba pa roon. Ito pa lang ang ikatlo o ikaapat. Ito ang lumilipad na platito. Ibig sabihin may iba pang piraso roon. Ng sasakyang pangkalawakan. Nako, pasensya na kayo mga pare kung nauutal na ako. Pero nagulat talaga ako. Mukhang totoo nga lahat ito. Sa simula ng video, hindi ako naniwala pero ngayon, paano ka hindi maniniwala? Lahat kasi tumutugma. Oh, palagi. Kapag doon itinatapon, maayos ang pagkakakapit namin at may nararamdaman talaga kami. Nako, natanggal na naman, may nangyari na naman. Sige, pero nasa magnet pa rin ang nahanap. Dahan-dahan nating hilahin at iaangat. Ano kaya ito? Oo. Ma'am, yan ang napaliit itong AAAA. Bakit ito nasa berdeng malapot na likido? Ano ba talaga ito? Bungo ito pero parang mas maliit siya kaysa sa bungo ng tao pero parang mas malaki ang bahagi ng utak. Bungo ito ng alien mga pare. Sa totoo lang, tingnan nyo, mukhang nagets ko na lahat. Totoong bungo ito ng alien. Mukhang ganun nga. Noong bumagsak, itong mga piraso na to, itong mapas na to, itong mga bakal na to, nakausli. At isa sa kanila tumusok diretso sa ulo ng alien, diretso sa ulo ng dayuhan. At baka nga natanggal pa ito. Tingnan mo itong uhog na to. Ang weird niya, ang kadiri, kulay berde. Tumutulo mula sa nakakatakot na bungo na yan. Isa pa itong patunay na talagang may mga alien doon. Mga pare, totoo, buhay sila. Sabi ko nga maskara lang yan, hindi spacesuit. Sakto lang talaga ang sukat nito para sa alien na to. Parang harapang bahagi ng spacesuit. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Tugma lahat, forma ng mga mata, forma ng bunggo. Totoong bahagi talaga ito ng spacesuit para sa mga intergalactic na paglalakbay. At ito naman ang totoong kalansay ng alien. Kung wala yung bakal sa loob, di natin ito mahahanap gamit ang magnet. Ilan pa kayang bagay sa ilalim ng tubig ang hindi natin makuha? Lalo na yung di nadidikit sa magnet. Sa tingin ko dapat talaga tayong sumisid doon gamit ang scuba. Mag-comment kayo kung gusto ninyong makita sa ilalim ng tubig ang mga labi ng lumilipad na barko. At kung marami ang magko-comment at magla-like, siguradong gagawin ko yon. Lumilipad na mga barko, mga bungo ng dayuhan, mga spacesuit, mga lihim na tala tungkol sa unidentified flying object, mismong unidentified flying object. Grabe, saang mundo ba tayo nabubuhay? Mukhang wala talaga akong alam tungkol sa lahat ng to. Sige, ihagis natin ang magnet kung saan natin nahanap ang parte ng barko. Gusto ko pang makahanap ng iba pang parte. Pero, kung lumipad siya ng sobrang taas at malakas ang impact, posible na nahati sa dalawa ang platong yon. Kapag hindi sinasadyang mahulog ang plato sa kusina, nababasag ito at nagkakahiwa-hiwalay. Baka ganito rin ang nangyari dito. Ngayon parang may nararamdaman ako sa magnet ko. Hindi siya mabigat, pero sigurado akong may nararamdaman ako. May nakikita na rin ako. O teka, ano to? Parang alien na blaster to mga kaibigan. Ang liit niya, hindi kasya kamay dito. Tignan mo, hindi lang blaster. May parang kutsilyo pa. Medyo gasgas at kalawangin na siya, pero pareho sila ng kulay. Ibig sabihin, pareho sila ng materyales nitong spacesuit. Maaring ginamit ng alien na ito ang blaster na ito bilang sandata. Isipin mo lang, itong astronauta alien na ito na dito lumilipad-lipad, nagbanta sa lahat, pero pagkatapos ng pagbagsak niya, wala siyang nagawa. Pero grabe, totoo talaga to. Hindi ko nga alam gamitin yung mga blaster na yon. Tingnan nyo, walang trigger o gatilyo dito. Paano ito papaputok? Ang liit pa nila, pati gamit nila maliit. Mukhang mas maliit talaga ang mga alien kaysa sa atin. Oo, kasi hindi siya komportable hawakan. Yung maskara o sige, yung spacesuit, maliit din. Pero bilang sandata sa malapitan, delikado talaga to.
Baka nga hindi ito nagpapaputok? Baka tinutusok lang nila ito sa kalaban, tapos may pumapasok sa loob. Hindi ko alam yan. At nakakatakot pakinggan. Pero alam mo, ang daming teorya at mga nakakatakot na pelikula tungkol sa mga alien na gustong pumunta dito at mahawa tayo ng kung ano-anong parasite. Ilagay sa atin ang mga itlog nila para may lumaki sa loob natin. Na alien. At nakakatakot talaga yon. Paano kung totoo nga lahat to kung talagang pumunta sila dito para doon? Paano kung nagawa nila yon? At hindi natin alam. Sige, ituloy pa natin ang paghagis. Totoo, mukhang totoo nga lahat to. Lahat ng mga alien, lahat ng mga bagay na yan, lahat yan ay totoo. Lahat ng mga sikreto at mga sabwatan at kung ano-ano pa. Grabe, kailangan talagang imbestigahan to. Kailangan talagang makakuha ng mas maraming ebidensya hanggat maaari. Kaya mag-like at mag-comment na kayo mga tol. Pakiramdam ko may mangyayari na. Weird at di maintindihan pero magaan siya. Kita na siya. Ano to? Teka lang, parang may naaalala ako dito. Parang isa na namang bahagi ng katawan. Isang parte ng alien na nahanap na natin dati. Balot din siya ng malagkit na likido. Tingnan nyo dito, buto ito. Kamay ng alien. Mukhang para talaga ito sa blaster na yun. Oh, swak na swak talaga. Grabe, parang nabuo natin ang buong alien mula sa mga piraso. Mga tol, yak! Tingnan nyo tong malagkit na likido. Tingnan nyo tong parang latak. Grabe. Oo, mukhang ito yung parang dugo ng alien o kung ano man yon. At butas din ito. Mukhang maraming piraso na siya ring bumubuo sa lumilipad na platong ito kung tutuusin. Mukhang noong nasira, nabasag o nung bumangga sa tubig, napasok ang mga piraso sa katawan ng dayuhan na ito. At ito na lang ang natira mula sa kanya. Tingnan nyo mga pare, ang creepy nito. Sige, huling hagis na lang. At kailangan pa nating pakinggan ang mga recording mula sa diktopon na ito o tape recorder, hindi ko alam. Baka hindi ito gumana, pero nangako ako kaya susubukan ko pa rin. Like kayo ng 5,000 beses. At gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para malaman kung ano ang naitala sa itim na kahon na ito mula sa barko ng dayuhan. Sa totoo, medyo kaliwa ko nakita ang barko kaya siguro doon dapat inihagis. Sige, pero parang may nakadikit sa magnet. Hindi naman malaki, hindi rin mabigat. Pero siguradong may nahuhuli talaga tayo. Kaya ngayon, dahan-dahan nating tingnan ang nakuha natin. May nakikita akong parang kulay berde doon. Teka, ano yon? Grabe, may kung ano sa loob. Yung parang lata tapos sa loob, tingnan mo may parang uod. O ano ba yon? Parang linta tapos yung gilid sa loob parang kakaiba rin. Parang hindi pangkaraniwan. May patay na uod doon. Mga pare, totoo sa berdeng likido. Tingnan nyo, creepy siya. May ngipin, mga bula at malagkit na likido sa paligid. Posibleng sa lumilipad na barkong yon, nagpaparami sila ng mga ganitong klaseng linta na inilalagay din sa loob natin. Ibig sabihin, posible talagang totoo ang lahat ng yan. Posibleng pumunta sila rito para ipasok sa kung sino man ang ganitong pangit at nakakatakot na linta. Paano kung nagawa na nila yon? Baka may tao na ngayon na may ganitong uod sa katawan. Ayokong isipin yun. Nakakatakot at nakakakaba. Sige, ganito na lang. Kailangang siguraduhin na maiingatan ang lahat ng ebidensyang ito. Kailangang tipunin ang lahat ng ito dahil mga bagay ito na galing sa ibang planeta. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin kung ano ang naitala sa kakaibang alien na tape recorder na ito. Tingnan ninyo, inilagay ko itong radyo dito o hindi ko alam. Baka dictaphone o tape recorder. Parang sakto rin ang mga elementong ito dito. Parang iisang estilo lahat. Ewan ko, hindi ko alam, naririnig mo ba? Parang may kakaibang tunog, hindi maintindihan, parang ibang wika, parang kalokohan, parang walang saysay na salita. May naisip ako, subukan nating ipatranslate ito sa ChatGPT gamit ang artificial intelligence. Pakinggan mo. Oh, ano yun? Hindi ko alam. Baka alien na wika yan. Subukan mong i-translate. Ano sa tingin mo ang usapan nila? May nagsalita sa recording tungkol sa pagsalakay sa daigdig gamit ang mga parasito at susunod na kolonisasyon ng planeta. Sigurado ka ba? Palagay lang naman. Buisit, palagay lang naman. Sige na, Blaine. Ibig sabihin, totoo ngang may mga ideya sila tungkol sa pagsakop sa planeta natin o kung ano man. At nakasulat yan dito mismo. Grabe mga pare, hindi ko na alam ngayon. Baka nga okay na rin.
na yung alien na yon ay bumagsak gamit ang lumilipad na platong yon at hindi niya nakuha ang gusto niya. Ewan ko pero parang hindi ako mapakali ngayon. Sobrang nakakatakot. Sa tingin ko, dapat nating pag-isipan kung itutuloy pa ang karugtong tungkol sa lumilipad na plato o sapat na ang mga natuklasan natin, pati kung hahanapin pa ang ibang bahagi ng barko o mga alien sa ilalim ng tubig. Siguro dapat na lang natin itong kalimutan ng tuluyan. Isulat nyo ang inyong mga komento kung paano nyo isusulat, ganon din ang gagawin namin. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. At i-click nyo itong video na ito. Siguraduhin i-click nyo ito dito dahil ang video na ito ay astig, nakakatuwa at interesting. O baka naman may kasunod na doon. O kaya naman ay magnetic fishing. Kaya i-click nyo itong video na ito ngayon na ako nga pala si Via at siguraduhin panoorin nyo ang iba ko pang mga video kaya mag-subscribe na kayo. Paalam.